Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Isipin ninyo ito. Sa wakas ay nakatulog ka na rin, pero magigising ka pagsapit ng hating gabi. Tapos, muli sa 2:00 ng madaling araw. At pagkatapos, sa 4:00 ng umaga, na sa bawat gising mo ay nagmamadali kang pumunta sa banyo. Pagsapit ng umaga, pakiramdam mo ay kulang na kulang ka sa tulog. Pamilyar ba sa inyo? Hindi kayo nag-iisa. Ayon sa mga pag-aaral, mahigit 7 sa 10 senior citizen ang dumaranas ng ganitong problema gabi-gabi. Ngunit heto ang nakakagulat na katotohanan. Sa maraming kaso, hindi lang ito dahil sa inyong pantog o sa katandaan. Ang tunay na salarin ay maaaring isang mukhang malusog na gawain bago matulog na tahimik na sumisira sa inyong pagtulog. At ang panganib ay totoo. Ang putol-putol na tulog ay hindi ka lang mapapagod, pinahihina nito ang iyong puso, sinisira ang iyong memorya at pinapataas ang panganib na ikaw ay madapa kinabukasan. Kaya naman, hindi lang ito isang abala, ito ay isang nakatagong banta sa kalusugan. Ngayon, ibubunyag ko ang isang nakakagulat na lunas, kung paano ang pagkain ng mansanas sa isang napaka-espesipikong paraan bago matulog ay makakapagpakalma sa iyong katawan, makakabawas sa mga pagpunta sa banyo at makakatulong sa iyo na sa wakas ay makaranas ng malalim at walang patid na pahinga. Pero bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan. Ibahagi sa mga komento. Hindi ako makapaghintay na basahin ang mga ito. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pindutin ang subscribe. Kung hindi naman, itap lang ang like, malaking tulong pa rin iyon. Samahan ninyo ako ngayong gabi. Ito na marahil ang simula ng mas mahimbing na pagtulog. Ang mga tunay na dahilan sa likod ng panggabing paghihi sa mga nakatatanda. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagsisimulang magbago sa mga paraan na hindi natin laging inaasahan. At isa sa mga madalas na hindi napapansing pagbabago ay may kinalaman sa isang maliit ngunit mahalagang hormone na tinatawag na vasopressin. Ang hormone na ito ay may mahalagang papel sa pagsasabi sa mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi, na nagpapahintulot sa pantog na manatiling mas kalmado at tumutulong sa atin na matulog ng walang istorbo. Pagdating natin sa edad na 60 at 70, ang natural na produksyon ng vasopressin ay unti-unting bumababa na nangangahulugang ang mga bato ay patuloy na nagsasala ng mga likido na halos parang araw pa rin. Ang resulta ay simple ngunit nakakadismaya dahil kahit pareho lang ang dami ng ininom na tubig sa gabi, mas mabilis mapuno ang pantog at mas maagang dumarating ang senyales para gumising. Pakiramdam ay hindi ito patas, ngunit hindi ito isang sakit. Ito ay isang biolohikal na pag-aayos lamang na nangangailangan ng banayad na kamalayan, kasabay ng mga pagbabago sa hormonal. Ang mga bato at pantog mismo ay nawawalan ng ilan sa kanilang dating tibay. Noong mas bata pa, madaling kayang maglaman ng isang buong baso o higit pa ang pantog bago maramdaman ng utak ang pangangailangang tumugon. Ngunit sa pagtanda, tumataas ang pagiging sensitibo at dumarating ang pagnanais na umihi kahit kalahating baso pa lang ang laman. Hindi ito nangangahulugan na sira na ang iyong katawan. Nangangahulugan ito na ang mga nerbiyos sa iyong pantog ay naging mas alerto, hindi na gaanong matiyaga at mas malamang na tumawag ng pansin kahit na ang sitwasyon ay hindi naman malala. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ipinapaliwanag nito
kung bakit sila nakakaramdam ng biglaang presyon sa gabi, kahit na kaunting ihi lamang ang aktwal na naroroon. Ang pag-unawa sa normal na pagbaba ng kahusayan na ito ay nakakatulong na mabawasan ang hiya dahil hindi ito kahinaan. Ito ay isang natural na yugto ng pagtanda. Ang dieta at mga pattern ng pag-inom ay mayroon ding nakakagulat na malakas na papel sa siklong ito. Maraming mga senior citizen ang naniniwala na dapat silang uminom ng maraming tubig sa gabi upang manatiling malusog o mag-enjoy sa mga inuming tulad ng tsaa, mainit na gatas o sopas pagkatapos ng hapunan. Bagamat ang mga gawaing ito ay parang masustansya, nagdaragdag din sila ng likido sa pantog sa eksaktong maling oras. Kapag ang mga bato ay mas mabagal na sa gabi, kahit na maliliit na tasa ng likido, ay maaaring maipon at magdulot ng hindi mapakaling paggising. Ang mga pagkaing maalat, maasim, o mataas sa tubig tulad ng mga prutas na citrus, atsara o matutubig na gulay ay maaaring makairita sa lining ng pantog at mag-udyok ng hindi kinakailangang pagnanais na umihi. Ang payo dito ay hindi upang ihinto ang pag-inom, ngunit ilipat ang karamihan ng iyong pag-inom ng tubig sa mas maagang bahagi ng araw at pumili ng mas magagaan na pagkain sa gabi. Isipin ito bilang pagbibigay pahintulot sa iyong katawan na magpahinga sa halip na hilingin itong patuloy na magtrabaho sa buong gabi upang mas mailapit ito sa ating karanasan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Aling Marta, isang 73 taong gulang na lola mula sa Quezon City na halos isang dekada nang nahihirapang gumising ng 3 beses bawat gabi. Akala niya ay bahagi lamang ito ng pagtanda hanggang sa ipinaliwanag ng kanyang doktor kung paano ang kanyang mga tasa ng salabat sa gabi at huling pagkain ng prutas ay labis na nagpapasigla sa kanyang pantog. Sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang pag-inom ng likido sa umaga at maagang hapon at pag-iwan ng kanyang meryendang mansanas para sa pagkatapos mismo ng hapunan sa halip na bago matulog, nabawasan ang kanyang pagpunta sa banyo sa gabi mula 3 hanggang 1 na lang. Ang pagbabago ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na hindi gaanong nababalisa at mas may tiwala sa kanyang kasarinlan. Sa Cebu, si Mang Ramon, isang retiradong guro, ay may katulad na karanasan. Naniniwala siya na ang pag-iwas sa tubig sa araw ay makakatulong, ngunit lalo lang nitong pinalapuot ang kanyang dugo at ginawang sobrang aktibo ang kanyang mga bato sa gabi. Nang magsimula siyang unti-unting uminom sa umaga at binawasan ito pagkatapos ng 6:00 ng gabi, ang kanyang pagtulog ay bumuti ng husto. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang panggabing paghihi ay hindi lamang isang senyales ng paghina. Ito ay isang mensahe mula sa katawan na humihingi ng maliliit na pagsasaayos sa tiempo at gawi. Sa pamamagitan ng kamalayan, pasensya, at kahandaang mag-eksperimento, maaaring mabawi ng mga senior citizen ang mahimbing na gabi at salubungin ang bawat umaga na may mas maraming enerhiya at kapayapaan. Binabago ng pagtanda ang mga patakaran, ngunit hindi nito inaalis ang iyong kakayahang umangkop at maghanap ng balanse. Muli, ang mga benepisyo ng mansanas para sa mga nakatatanda. Kapag iniisip ng karamihan sa mga tao ang mansanas, naiisip nila ang isang simpleng merienda o marahil ang lumang kasabihan tungkol sa pag-iwas sa doktor. Ngunit para sa mga senior citizen, lalo na dito sa Pilipinas, ang prutas na ito ay nagdadala ng mga tahimik na benepisyo na higit pa sa matamis nitong lasa. Ang mga mansanas
ay mayaman sa soluble at insoluble fiber na may mahalagang papel sa panunaw. Habang tayo ay tumatanda, ang constipation o pagtitibi ay madalas na nagiging isang nakatagong pasanin na pumipiga sa pantog at nagpapadala ng mga maling senyales sa gabi. Sa pamamagitan ng pagpapadali sa pagdumi at pagpapanatiling regular ng panunaw, binabawasan ng mansanas ang presyon na ito at tinutulungan ang pantog na manatiling mas kalmado. Maraming nakatatanda ang napapansin na kapag mas magaan ang pakiramdam ng kanilang tiyan, mas kalmado rin ang kanilang mga gabi. Hindi lang ito tungkol sa kaginhawahan. Ito ay tungkol sa pagputol sa siklo ng pag-iri na humahantong sa hindi kinakailangang pagpunta sa banyo. Ang isa pang kahangahangang katangian ng mansanas ay nasa kanilang natural na mga sangkap na anti-inflammatory, partikular ang quercetin. Ang plant chemical na ito ay pinag-aralan para sa kakayahan nitong pakalmahin ang lining ng urinary tract. Para sa mga senior citizen na madalas makaranas ng iritasyon o biglaang pagnanais na umihi, ang nakapakalmang epekto ng quercetin ay maaaring gumawa ng isang kapansin-pansing pagkakaiba. Isipin ang ginhawa ng hindi na paggising dahil sa matalas at biglaang pagnanais na iyon na humihila sa iyo mula sa pagtulog. Gumagana ang quercetin na parang isang malambot na panangga, binabawasan ang pamamaga at pinoprotektahan ang mga maselang tisyu na naging mas sensitibo sa pagtanda. Ang isang banayad na pang-araw-araw na ugali, ang pagkain ng isang malutong na mansanas sa gabi ay maaaring tahimik na magpalakas sa kalusugan ng ihi ng hindi nangangailangan ng matatapang na gamot. Sinusuportahan ito ng agham, ngunit higit sa lahat, nararamdaman ng mga totoong tao ang pagbabago sa kanilang mga gabi. Ang pagkontrol sa timbang ay isa pang nakatagong bahagi kung saan nag-aalok ng proteksyon ang mga mansanas. Sa paglipas ng mga taon, ang mga sobrang timbang sa paligid ng tiyan ay nagiging mas karaniwan at ang timbang na ito ay maaaring pumiga sa pantog na nagpapalala sa biglaang pagnanais na umihi. Ang mga mansanas ay nagbibigay ng natural na tamis na may mas kaunting calories at ang kanilang fiber ay lumilikha ng pakiramdam ng pagkabusog na pumipigil sa sobrang pagkain. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng isang matatag na timbang ay hindi tungkol sa hitsura. Ito ay tungkol sa pagbabawas ng presyon sa mga panloob na organo at pagpapanatili ng kalayaan. Isipin ang isang lolo sa Batangas na pinalitan ang panggabing panghimagas ng isang hiniwang mansanas. Sa loob ng ilang buwan, nabawasan siya ng ilang kilo. Napansin ang mas kaunting pagkirot sa tiyan at natagpuan ang sarili na gumigising na lamang ng isang beses sa gabi sa halip na 3 beses. Ang pagbabago ay hindi nagmula sa mahigpit na pagdidiyeta, kundi mula sa isang simple at napapanatiling pagpapalit. Ang mga mansanas ay puno rin ng mga antioxidant, mga natural na compound na lumalaban sa oxidative stress sa utak at katawan. Ang mga nakatatanda ay madalas na nahihirapan sa hindi mapakaling pagtulog, mas magaan na yugto ng pahinga at hirap na maabot ang malalalim na siklo kung saan nangyayari ang tunay na paggaling. Tumutulong ang mga antioxidant na pakalmahin ang pamamaga sa buong nervous system na sumusuporta sa mas matatag na ritmo at mas payapang gabi. May mga umuusbong na ebidensya na ang mga diet na mayaman sa mga prutas na may antioxidant tulad ng mansanas ay maaaring makabawas pa sa panganib ng paghina ng pag-iisip. Ang mga senior citizen ay madalas na nagdadala ng hindi nabibigkas na takot sa pagkawala ng memorya
at pagkupas ng kalayaan. Ang isang bagay na kasing liit ng isang mansanas araw-araw ay maaaring magsilbing parehong sustansya at katiyakan na nag-aalok ng pakiramdam ng kontrol sa pagtanda. Ibinahagi ng isang babae sa Davao na ang pagdaragdag ng mansanas sa kanyang panggabing routine ay nagpatulog sa kanya ng mas mahimbing at ang kanyang mga umaga ay naging mas maliwanag na may mas kaunting pagkalito at mas maraming enerhiya upang harapin ang araw. Kung ikukumpara sa ibang mga prutas, ang mansanas ay nagbibigay ng isang mas bladder-friendly na option para sa mga senior. Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan at kahel, bagamat nakakapresko, ay napakaasim at maaaring makairita sa lining ng pantog na humahantong sa madalas na pagnanais na umihi. Ang ubas, bagamat masarap, ay madalas na nagdudulot ng pamumulaklak at kabag na pumipiga sa pantog sa gabi. Ang pakwan, isang paborito sa tag-araw, ay naglalaman ng mabigat na tubig at pinakamainam na kainin ng mas maaga sa araw upang maiwasan ang mga panggabing pagpunta sa banyo. Sa kabaligtaran, ang mga mansanas ay banayad, balanse, at nakakabusog nang hindi nag-o-overload sa sistema. Nasa tamang gitna sila, sapat na nag-hydrate upang suportahan ang kalusugan, ngunit hindi gaanong matubig o maasim na nakakagambala sa pagtulog. Para sa maraming nakatatanda, ginagawa nitong isang ligtas at maaasahang pagpipilian ang mansanas kapag naghahanap ng kapayapaan sa gabi. Ang simpleng mansanas ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit ang epekto nito sa kalusugan ng mga senior ay pambihira. Sa pamamagitan ng fiber na nagpapagaan sa sistema ng pagtunaw, quercetin na nagpapakalma sa urinary tract, mga sustansya na sumusuporta sa balanse ng timbang, at mga antioxidant na naghihikayat ng mahimbing na pagtulog, ito ay nagiging higit pa sa isang merienda. Ito ay nagiging isang kasangkapan para sa kalayaan at kagalingan. Madalas na nararamdaman ng mga senior citizen na ninanakaw ng pagtanda ang kontrol. Gayunpaman, narito ang isang paalala na ang maliliit na pagpipilian ay mahalaga pa rin ng malaki. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang mansanas sa tamang oras, hindi mo lang pinapakain ang iyong katawan, binibigyan mo ang iyong sarili ng regalo ng mas matatag na gabi, mas kalmadong umaga, at isang mas malakas na pakiramdam ng pag-asa. Paano kumain ng mansanas para sa isang buong gabing tulog? Ang tiempo kung kailan ka kumakain ng mansanas ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba para sa iyong pantog at sa iyong pagtulog. Maraming mga senior citizens sa Pilipinas ang nasisiyahang kumain ng prutas pagkatapos ng hapunan. Sa paniniwalang ito ay isang malusog na gawi. Ngunit ang pagkain ng mansanas ng masyadong gabi ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Ang metabolismo ng katawan ay bumabagal sa gabi at ang panunaw ay nagiging hindi gaanong mahusay na nangangahulugang ang sobrang likido at fiber ay maaaring manatili at lumikha ng hindi kinakailangang presyon sa pantog. Ang perpektong oras ay kumain ng iyong mansanas bago mag-alas 6 o alas 7 ng gabi na nagbibigay sa iyong katawan ng oras upang iproseso ang mga sustansya ng hindi nakakagambala sa pahinga. Isipin ito na parang pagdidilim ng mga ilaw bago matulog. Ang iyong katawan ay naghahanda ng mas payapa kapag ang pagkain ay dumating ng mas maaga sa gabi. Ang mga senyor na gumagawa ng maliit na pagsasaayos na ito ay madalas na napapansin ang mas kaunting pagkaantala sa banyo at isang mas malalim, mas matatag na gabi ng pagtulog. Ang isa pang mahalagang detalye
ay kung kinakain mo ang mansanas ng mayroon o walang balat. Ang balat ay naglalaman ng karamihan sa fiber at antioxidants na lalong mahalaga para sa mga nakatatandang nakikitungo sa panunaw at pamamaga. Ang pagkain ng mansanas na may balat ay nakakatulong na ayusin ang pagdumi, binabawasan ang presyon sa pantog, at naghahatid ng mga proteksyon na compound tulad ng quercetin ng mas epektibo. Gayunpaman, ang ilang mga senior ay nag-aalala tungkol sa mga paghihirap sa pagnguya o mga residue ng pestisidyo na mga wastong alalahanin. Ang paghuhugas ng mansanas ng mabuti o pagpili ng mga organikong uri ay maaaring malutaas ang isyu sa kaligtasan, at ang paghiwa ng mansanas ng manipis ay nagpapadali sa pagnguya. Maliban kung ipinapayo ng iyong doktor, ang pagpapanatili ng balat ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nagbibigay ito sa iyo ng mas maraming benepisyo na iyong hinahanap nang hindi nagdaragdag ng anumang pasanin. Sa ganitong paraan, ang mansanas ay nagiging parehong mas banayad sa panunaw at mas makapangyarihan sa pagsuporta sa mahimbing na mga gabi. Maaari mo ring itanong kung ang mga hilaw na mansanas ba ay mas mahusay kaysa sa mga luto. Parehong anyo ay maaaring makatulong, ngunit iba ang epekto nila sa katawan. Ang mga hilaw na mansanas ay nagdudulot ng mas maraming lutong, fiber, at hydration na mahusay sa araw. Ngunit kung minsan ay masyadong nakakapagpasigla sa gabi. Ang mga lutong mansanas, maging steamed, baked, o bahagyang nilaga, ay nagiging mas malambot, mas madaling tunawin, at mas mainit para sa tiyan, na madalas na mas angkop para sa gabi. Isipin ang isang baked apple na may kaunting cinnamon pagkatapos ng isang maagang hapunan. Nagbibigay ito ng ginhawa sa mga pandama at iniiwasan ang sobrang pagpuno sa pantog. Para sa mga senior na may sensitibong ngipin, mabagal na panunaw, o bahagyang reflux, ang mga lutong mansanas ay maaaring maging isang mas mabait na pagpipilian na nagbibigay pa rin ng parehong banayad na benepisyo sa kalusugan. Ang susi ay mapansin kung paano tumutugon ang iyong katawan at ayusin ang estilo ng paghahanda sa kung ano ang pinakamasarap sa pakiramdam. Mahalaga rin ang laki ng porsyon dahil kahit na ang mga malulusog na pagkain ay maaaring magdulot ng mga isyu kung labis na kinuha sa maling oras. Para sa mga nakatatanda, kalahati hanggang isang katamtamang laking mansanas ay karaniwang sapat na sa gabi. Ang pagkain ng higit pa riyan ay maaaring humantong sa pamumulaklak, sobrang pag-inom ng likido, o kahit na bahagyang kaasiman na nagpapanatili sa iyong gising. Tandaan, ang layunin ay hindi upang labis na punuin ang iyong tiyan, ngunit upang magbigay ng matatag na nutrisyon na gumagana kasama ang mas mabagal na ritmo ng iyong katawan. Ibinahagi ng isang Ginoo sa Laguna na sa pamamagitan ng paghahati ng kanyang panggabing mansanas, hindi na siya nakakaramdam ng kabigatan sa oras ng pagtulog at nabawasan ang kanyang pagpunta sa banyo mula 3 hanggang 1 bawat gabi. Ipinapakita nito na ang pagmo-moderate ay hindi tungkol sa paghihigpit. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang dami upang bigyan ka ng ginhawa sa halip na discomfort. Panghuli, sulit na i-highlight ang ilang karaniwang pagkakamali na hindi sinasadyang ginagawa ng mga senior sa mansanas sa gabi. Ang isang pagkakamali ay ang pagkain ng mansanas na masyadong malapit sa oras ng pagtulog, sa paniniwalang ang prutas ay laging magaan at hindi nakakapinsala. Ang isa pa ay ang pagsasama ng mansanas sa mabibigat o maalat na hapunan na maaaring mag-overload sa panunaw
at lumikha ng uhaw. Ang ilan ay kumakain din ng mansanas na diretso mula sa refrigerator na maaaring makairita sa lining ng pantog sa mga nakatatanda. Ang pag-iwas sa mga gawi na ito ay simple. Kainin ang iyong mansanas ng mas maaga. Ipares ito sa mas magaan na pagkain at pumili ng mga bersyon na nasa room temperature o bahagyang luto para sa gabi. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga maliliit na pagkakamaling ito, ang mansanas ay nagiging isang tunay na kaalyado sa halip na isang nakatagong pinagmumulan ng hindi mapakaling gabi. Sa huli, kung paano mo kinakain ang mansanas ay kasing halaga ng mansanas mismo. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang tiempo, pagpapanatili ng balat kung posible, paghahanda nito sa paraang nababagay sa iyong panunaw, pagkain lamang ng purisyon na kailangan ng iyong katawan, at pag-iwas sa mga pagkakamali sa gabi, binabago mo ang isang simpleng prutas sa isang banayad na kasangkapan para sa mas mahusay na pagtulog. Madalas na nararamdaman ng mga senior na nawawalan sila ng kontrol sa gabi. Ngunit ipinapaalala sa atin ng isang gawin na ito na ang kalusugan ay abot kamay pa rin. Sa maliliit at pinag-isipang pagbabago, maibabalik sa iyo ng mansanas ang regalo ng kalmado at walang patid na pahinga. Pagsasama-sama ng mansanas sa iba pang mga gawi upang mabawasan ang panggabing pag-ihi. Isa sa mga pinakanapapabayaang hakbang sa pamamahala ng panggabing pag-ihi ay ang pag-aaral kung paano i-pace ang iyong pag-inom ng likido sa araw. Maraming mga nakatatanda ang halos hindi umiinom ng tubig sa umaga para lamang makaramdam ng uhaw at bumawi sa gabi. Ang pattern na ito ay naglalagay ng presyon sa mga bato sa eksaktong maling oras na pinipilit ang pantog na mag-overtime sa gabi. Ang isang mas malusog na paraan ay ang pag-inom ng karamihan ng iyong mga likido sa pagitan ng pagsikat ng araw at hapon. Unti-unting binabawasan pagkatapos ng 6:00 ng gabi at nililimitahan ang tubig pagkatapos ng 7:00. Hindi ito nangangahulugan na dapat kang maging dehydrated. Nangangahulugan lamang ito ng tuloy-tuloy na pag-inom ng mas maaga at pagbibigay daan sa katawan na iproseso ang mga likido bago matulog. Ang mga senior na gumagawa ng pagbabagong ito ay madalas na nag-uulat ng mas kaunting paggising, mas malinaw na umaga, at isang pakiramdam ng ginhawa na nagmumula sa wakas na pagtulog sa buong gabi. Ang isa pang salik na tahimik na nakakaimpluwensya sa kalusugan ng pantog ay ang uri ng mga pagkain at inumin na iyong pinipili pagkatapos ng hapunan. Ang kape, black tea, at kahit ilang herbal blends ay nagsisilbing natural na diuretics na nagpapataas ng produksyon ng ihi sa oras na kailangan ng iyong katawan na magpahinga. Ang mga maanghang o maalat na pagkain ay lumilikha ng uhaw at humihila ng sobrang tubig sa pantog na maaari ring mag-trigger ng biglaang pagnanais na umihi sa gabi. Bagamat ang mga item na ito ay maaaring magdala ng ginhawa o nakasanayan na, madalas silang gumagana laban sa mahimbing na pagtulog. Ang pagpapalit ng panggabing kape sa isang mainit na tasa ng caffeine-free na chamomile o paglalagay ng mas banayad na pampalasa sa mga pagkain sa halip na mabibigat na sili ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ibinahagi ng isang retiradong mag-asawa sa Tarlac na sa pamamagitan ng pag-alis ng panggabing maalat na popcorn at black tea at pagpapalit nito ng baked apples at herbal tea, nagsimula silang matulog ng 5 hanggang 6 na oras ng walang patid. Isang pagbabago na naramdaman nilang nagbibigay buhay
pagkatapos ng maraming taon ng pakikibaka. Ang pang-araw-araw na pagkilos ay mayroon ding mahalagang papel sa pagbabawas ng panggabing pag-ihi kahit na tila hindi ito direktang nauugnay. Ang magaan na ehersisyo sa umaga tulad ng 15 minutong paglalakad, banayad na stretching, o kahit simpleng chair exercises ay nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at pinipigilan ang likido na maipon sa mga binti. Kapag ang likido ay naiipon sa mga binti sa araw, madalas itong bumabalik sa mga bato kapag ikaw ay nakahiga na lumilikha ng sobrang ihi sa gabi. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling matatag ng sirkulasyon, inilalabas ng iyong katawan ang likidong ito ng mas maaga na nagpapagaan ng pasanin pagkatapos ng paglubog ng araw. Ingin na ang mga senior citizen na nagdaragdag ng mga simpleng routine na ito ay madalas na hindi lamang nakakahanap ng mas mahusay na pagtulog, kundi pati na rin ng mas malakas na balanse, mas magaan na mga kasukasuan, at mas malaking kumpiyansa sa pang-araw-araw na paggalaw. Ang maliit at tuloy-tuloy na pagsisikap ay nagtatayo ng katatagan at nagsisimula ito sa kasing liit ng ilang pag-uunat sa tabi ng iyong kama. Ang kapaligiran sa pagtulog ay isa pang mahalagang piraso na madalas na binabaliwala. Maraming mga nakatatanda ang nagpapanatili ng masyadong mainit na silid tulugan, nagsusuot ng makakapal na damit o gumagamit ng mabibigat na kumot sa paniniwalang nagbibigay ito ng ginhawa. Gayunpaman, ang sobrang init ay nagpapawis sa katawan, nagpapataas ng uhaw, at nagtutulak sa mga bato sa mas mataas na aktibidad. Ang pagpili ng mas malamig na temperatura ng silid sa paligid ng 18 hanggang 20 degrees Celsius na may breathable na damit na koton at mas magaan na kumot ay maaaring makatulong na pakalmahin ang katawan at mabawasan ang pagpapasigla ng pantog. Mahalaga rin ang posisyon sa pagtulog. Ang paghiga sa iyong tagiliran na may unan sa pagitan ng mga tuhod ay maaaring magpagaan ng presyon sa tiyan at magbigay ng mas maraming espasyo sa pantog. Ang mga maliliit na pagsasaayos na ito, bagamat simple, ay maaaring magbago ng mga hindi mapakaling gabi sa mas malalim at mas kalmadong pahinga. Kapag pinagsama-sama mo ang mga gawin na ito, tamang oras ng hydration, maingat na pagpili ng pagkain, magaan na aktibidad, at isang nakaka-relax na kapaligiran, ang mansanas ay nagiging bahagi ng isang mas malaking panggabing routine. Ang pagkakaroon ng kalahating mansanas na may balat na inihanda ng mainit-init o nasa room temperature sa paligid ng alas 6 o alas 7 ay nagbibigay ng senyales sa iyong katawan na oras na para magpahinga. Ang prutas ay nag-aalok ng fiber para sa panunaw, antioxidants para sa kalma, at isang natural na tamis na pumapalit sa mas mabibigat na panghimagas. Kapag isinama sa madilim na ilaw, tahimik na paghinga, at isang maingat na routine, ang mansanas ay nagiging simbolo ng balanse. Madalas na naniniwala ang mga senior citizen na ang mahimbing na tulog ay hindi naabot kamay. Ngunit pinapatunayan ng mga pinagsamang hakbang na ito na hindi ito totoo. Sa intensyon at pasensya, ang iyong mga gabi ay maaaring maging matatag muli at ang iyong mga umaga ay maaaring sumalubong sa iyo ng enerhiya at tahimik na kagalakan. Mga karaniwang maling akala tungkol sa mga prutas at pagtulog. Maraming mga senior citizen ang naniniwala na ang pagkain ng mas maraming prutas sa gabi ay laging malusog. Ngunit ang palagay na ito ay madalas na humahantong sa hindi mapakaling pagtulog. Ang mga prutas ay mayaman sa fiber, tubig, at natural na asukal na mahusay
sa araw kapag ang katawan ay aktibo. Ngunit sa gabi, ang mga parehong katangian na ito ay maaaring mag-overload sa sistema ng pagtunaw at makairita sa pantog. Ibinahagi minsan ng isang matandang Ginoo sa Maynila na ang kanyang ugali na kumain ng isang malaking mangkok ng mixed fruit salad pagkatapos ng hapunan ay nagpagising sa kanya ng 2 o 3 beses bawat gabi. Nang ilipat niya ang mga prutas na iyon sa tanghalian, naging mas kalmado ang kanyang mga gabi at mas nakapagpahinga siya. Ang katotohanan ay simple. Ang mga prutas ay malusog, ngunit ang tiempo kung kailan mo sila kinakain ay kasing halaga ng dami. Ang isa pang maling akala ay ang pag-inom ng fruit juice ay katumbas o mas mahusay pa kaysa sa pagkain ng buong prutas. Para sa mga senior, ang mga juice ay madalas na masyadong concentrated, tinanggalan ng fiber, at puno ng natural na asukal na mabilis na pumapasok sa daluyan ng dugo. Ang mabilis na pagsipsip na ito ay maaaring humantong sa mga pagtaas ng asukal sa dugo, pagtaas ng uhaw, at mas maraming produksyon ng ihi sa gabi. Sinabi ng isang retiradong guro sa Pampanga na akala niya ay nakaka-relax ang orange juice bago matulog, ngunit lalo lang nitong ginulo ang kanyang mga gabi. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kalahating mansanas sa maagang gabi, napansin niya na kumalma ang kanyang pantog at naging mas sariwa ang kanyang mga umaga. Ang buong prutas ay nagbibigay ng balanse habang ang juice ay madalas na lumilikha ng kawalan ng balanse, lalo na para sa mga nakatatanda na may sensitibong sistema. Ang ilang mga senior ay sinusubukang pamahalaan ang panggabing paghihi sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng mas kaunting tubig, ngunit ang katawan ay mas komplikado kaysa doon. Ang paghihigpit sa mga likido sa araw ay maaaring humantong sa bahagyang dehydration na nagpapahirap sa mga bato sa gabi upang salain ang mas makapal na dugo. Ito ay madalas na nagre-resulta sa mas marami, hindi mas kaunti, na produksyon ng ihi. Isang babae sa Bulacan na umiwas sa tubig buong araw sa pag-asang makatulog ng mas mahimbing ay natagpuan ang sarili na mas hindi mapakali sa gabi. Nang bumalik siya sa tuloy-tuloy na hydration sa umaga at maagang hapon, nag-stabilize ang kanyang pantog. Ang aral ay malinaw. Ang hydration ay dapat na pamahalaan ng matalino, hindi ganap na iwasan. Panghuli, nariyan ang tahimik na ugali ng pagkain ng malamig na prutas diretso mula sa refrigerator, lalo na sa mga maiinit na klima. Bagamat ang lamig ay maaaring maging nakakapresko, ang napakalamig na pagkain at inumin ay maaaring makairita sa lining ng pantog na mas sensitibo na sa pagtanda. Madalas na napapansin ng mga senyor na ang kanilang pagnanais na umihi ay mas malakas at mas maagang dumarating pagkatapos kumain ng malamig na mga bagay sa huling bahagi ng araw. Ang pagpili ng prutas na nasa room temperature o bahagyang pinainit na mansanas o peras ay ginagawang mas maayos ang panunaw at binabawasan ang iritasyon. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit para sa mga nakatatandang nahihirapan sa putol-putol na pagtulog, maaari silang maging pagkakaiba sa pagitan ng isang mabigat na gabi at isang payapang gabi. Mga totoong kwento mula sa mga nakatatanda dito sa atin. Si Aling Marta, na 74 taong gulang, ay ilang taong gumigising ng 3 o 4 na beses bawat gabi, kumbinsido na bahagi lamang ito ng pagtanda. Madalas niyang iniiwasan ang tubig pagkatapos ng hapunan at sinubukan ang iba't ibang herbal teas, ngunit walang tunay na nakatulong upang kumalma ang kanyang pantog. Isang gabi, iminungkahi ng kanyang anak
Nasubukan ang kalahating mansanas na may balat bago mag-alas 6 sa halip na isang late snack. Sa loob ng 2 linggo, napansin ni Aling Marta na isang beses na lang siyang gumigising at minsan ay hindi na talaga. Ang pagbabago ay hindi dramatiko sa simula, ngunit ang unti-unting pagbuti ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na ang maliliit at tuloy-tuloy na pagsasaayos ay maaaring maibalik ang kapayapaan sa kanyang mga gabi. Inilarawan niya ito kalaunan bilang pakiramdam na sa wakas ay nabawi ko na ang aking mga gabi. Sa Cebu, si Mang Ramon, isang 70 taong gulang na retiradong guro, ay nahaharap sa parehong nakakapagod na problema. Naniniwala siya na ang ganap na pagbabawas ng tubig sa gabi ay ang tanging paraan upang makontrol ang kanyang pantog. Gayunpaman, iniwan siyang dehydrated, hindi mapakali, at gumigising pa rin sa mga di karaniwang oras. Matapos marinig ang isang lokal na doktor na nagsalita tungkol sa pagkain ng mansanas ng mas maaga sa gabi, ginawa niya ang pagbabago. Nagsimula siyang kumain ng isang maliit na baked apple bandang 7:00 kasama ng mas magaan na hapunan, at sa loob ng ilang araw ay naramdaman niya ang mas kaunting pagmamadali sa gabi. Ang kanyang kwento ay kumalat sa kanyang mga kapitbahay na marami sa kanila ay nagsimulang subukan ang parehong kasanayan na may katulad na ginhawa. Para kay Mang Ramon, ang mansanas ay hindi lamang naging isang prutas, kundi isang paalala na ang kanyang katawan ay maaari pa ring tumugon ng mabuti sa maliliit na gawa ng pangangalaga. Ang dalawang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-unlad ay bihirang madalian at ang pasensya ay kasing halaga ng pagkain mismo. Natutunan ni Aling Marta at Mang Ramon na ang banayad na pagbabago, hindi mahigpit na mga patakaran, ang daan patungo sa mas mahusay na pagtulog. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng tiempo ng prutas, pagmo-moderate ng mga likido sa gabi, at paggalang sa ritmo ng kanilang katawan, nabawi nila ang mga gabing akala nila ay tuluyan nang nawala. Ang aral ay malinaw. Ang kalusugan sa katandaan ay hindi tungkol sa pagsuko, kundi tungkol sa masusing pakikinig at pagtugon ng may pag-iingat. Kahit na ang pagtulog ay parang sira na at ang kontrol ay tila malayo, ang mga simpleng gawi ay maaaring maibalik ang balanse. At sa mga tahimik na oras ng gabi, kung kailan sa wakas ay dumating ang pahinga, nang walang pagkaantala, ang pag-asa ay muling nagiging totoo. Aking mahal na kaibigan, sabay tayong naglakad sa ilang banayad, ngunit makapangyarihang mga aral ngayon. Nalaman mo kung paano ang isang bagay na kasing simple ng pagkain ng mansanas sa tamang oras at sa tamang paraan ay makakatulong na pakalmahin ang iyong pantog, mapabuti ang panunaw, at mailapit ka sa isang payapang gabi ng pagtulog. Pinag-usapan din natin ang tungkol sa malusog na mga gawain, karaniwang pagkakamali, at mga totoong kwento mula sa mga senior na nakahanap ng pag-asa sa maliliit na pagbabago. Tandaan na, ang mga ito ay hindi mahigpit na mga patakaran, kundi mga banayad na kasangkapan na maaari mong subukan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Nais kong ipaalala sa inyo na ang lahat ng ating tinalakay dito ay para sa edukasyon at gabay lamang. Kung mayroon kang mga patuloy na problema sa kalusugan, pananakit, o madalas na sintomas, mangyaring direktang makipag-usap sa iyong doktor. Ang iyong katawan ay nararapat sa personal na atensyon at ang isang pinagkakatiwalaang manggagamot ay maaaring magbigay sa iyo ng pangangalaga na higit pa sa pangkalahatang payo. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo
Aling paksa ang gusto ninyong ating talakayin sa susunod? Pakitype ang numero sa mga komento. I-type ang 1 kung gusto ninyong matutunan ang tungkol sa mahinang buto at kung paano maiiwasan ang mga bali. I-type ang 2 kung interesado kayo sa paghina ng memorya at demensya. O i-type ang 3 kung gusto ninyo ng mga tip sa pagpapalakas ng isipan. At kung nakita ninyong mahalaga ang video na ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel, i-on ang notification bell at ibahagi ang mensaheng ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay. Hindi mo alam, ang iyong maliit na aksyon ay maaaring magbigay sa iba ng regalo ng mas mahimbing na pagtulog ngayong gabi.